offering the tour? Going back, honestly, To run again? honestly, hindi ko na naiisip. Siguro after everything na we went through, everything that's going on, and chances are will still go on. Para sa akin, I found my niche once again. Actually, right after nga, the campaign, right after the election, for a while, medyo I was lost. Kahit na nandyan yung ibang mga proyekto natin. Like, to be perfectly honest, kilala din naman ako. Like for example, may mga certain brands, for example, na hindi na rin na nakapag-renew. It's perfectly understandable naman. Na kumbaga, a lot of things na I already had, kumbaga, bigla na lang na for very understandable business reasons, bigla na lang they had to medyo keep their distance na sa akin. Kumbaga, nawala ako. Teka lang, before the campaign, before the elections, everything was laid out already. Tapos nangyari ang mga bagay-bagay. And then after, parang everything fell into place right away. So parang ayoko na sayangin din yun, that opportunity. Kasi not everyone is given a second chance na manumbalik sa industriya. And gusto ko mula sa puso mo, sa ibang mga endorsements ko, sa mga brands ko, na kahit things didn't go our way, hindi nawala yung tiwala sa akin. In fact, in 2 days, I'll be shooting with a new family. Tapos I have 3 renewals ng mga endorsements. So maraming salamat na yung tiwala pa rin sa akin. It's a big thing para pagkatiwalaan ka ng mga produkto at lahat na may bago, magre-renew. So I'm very thankful na nandun pa rin yan. So kumbaga ayoko nang ilagay sa alanganin once again that trust. So as of now, my main focus is balik sa pag-host, take care of the family. But marami pa rin akong itutulong din naman sa Batangas. But if you talk about running again, hindi ko lang naiisip. How do you support your mother, the governor, in her capacity as governor? Yung mga nakikita niyo na I would post, na if there are certain functions na hindi niya mapuntahan, tapos hindi makapunta her official team, I would go as a son. As a son supporting his mom. Yun ang main goal ko. Para lang, if it's a very important function, then I will be more than happy to attend. But kumbaga hanggang dun lang. I don't have an official designation and I choose not to. Kumbaga pag ako'y pumupunta lang pag nakikita ko sa Batangas, yun ay isang anak na tumutulong sa kanyang ina. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya Nestor. Next, magtatanong si Janice. Happy birthday, Janice! Ay, idol ko to. Merry Christmas. Idol ko to si Ate Janice. Hi, Luis and Jessie. First, thank you for this Thanksgiving kasi hindi lahat nagpapa-Thanksgiving. Lalo na nahirap ang buhay ngayon. Kaloka si Janice. Hindi, Ate Janice, kasi birthday ko bukas. Happy birthday kaya pala. Happy birthday, Jessie. Ayan. Anyway, I just wanna know, gaano na ba kayo katagal as boyfriend, girlfriend, and as mag-asawa? For the record, So, no? together. Baka dahil sa tanong mo, katapusan na namin. Pag ako tinanong niya ngayon, papabilang ako dito ng No, DO. actually, 10 years na kami next year. Together. Wow. 5 years married, tapos before that, 5 years kami boyfriend girlfriend. So, total 10 years. O sana nagpasan nyo na yung 7th year wish. Yeah, actually, minsan may mga conversation pa rin kami na, oo nga, no, isang dekada na. Oo, Yun lagi ay namin nakakalimutan. Ano pala tayo matagal na magkasama? Oo, at hindi na basta-basta magkasama. I think alam niyo na, ang rami naming napagdaanan as individuals and, as a couple. So sa 10 years na yon, meron pa ba kayong mga natutuklasan until now sa isa't isa na hindi nyo nakita ng boyfriend-girlfriend pa rin kayo? Parang wala na. Parang kilala ko na siya. Ano ba? Siguro din, syempre this year dami din namin pinagkaanan, diba? And nakita ko talaga kung gaano kakailangan ni Luis ng support. Kasi for the longest time yan, si Luis kasi, he's very, gusto mo yung pinag-uusapan natin siya nasa tabi ko. Gusto mo alis muna ako? Sino kasi he's very, quiet pagdating sa nararamdaman niya. Tinatago Really? lang niya lahat. Reverse Oo. siya. Parang Introvert when it nire-repress comes lang to niya lahat.
Kumbaga hindi ko na ipaparamdam sa inyo yung stress. Kung may kailangan ko ayusin ko na. Basta okay lang kayo Pero dyan. yun yung bagay na natuklasan ko sa kanya. Kilala ko na siya ngayon pagka-stress siya. Anong mannerism? Anong ugali? Anong ginagawa? Isang tingin ko lang sa kanya, alam ko na, kahit wala siyang gawin, ganun ko siya kakilala. And nung, syempre, trying times din yung nangyari sa amin this year. Very challenging yung nangyari din. Kaya, nung time na yun, talagang lahat ng energy ko binigay ko sa kanya. And I'm just really grateful na binigyan din ako ng support system na malakas din. Like sila Momsky, diba? My family, and my friends. Talagang sinuportahan ko para supportahan siya. So talagang nakita ko kung gaano kung hirap yung for him. Kasi si Luis, hindi talaga yung nagsasalita. Pag kahit hurt na siya, ingiti pa rin siya, papasayahin ka pa rin niya. Pero alam mo mahihirapan na siya. So, yun yung natutunan ko sa kanya. So palagi ko sa kanya sinasabi, pag may nararamdaman ka, kapag nasasaktan ka, alam ko yun. So, okay lang kahit sabihin mo, kahit sa akin. So, I think that's what he learned also from me. Na, okay, pwede pala akong maging vulnerable to Jessie. So, yun, natutunan namin this year. MMT na pala. Ako ang natutunan ko sa kanya, may iaangat pa pala ang kanyang pag-alaga at pagmamahal. Kasi, which alam niyo rin to, a few years back, siguro mga 3 years, may isang issue na nangyari sa buhay ko, hindi ba, na no one saw coming. Yung there's an issue tungkol sa pera at lahat. Oh, yes. Na, di ba, parang in my wildest dreams, It also cost you your relationship with some of your friends. some friends and endorsements, na never in my wildest dreams ko naisip na magkakaroon ako ng ganung issue. So grabe yung kung paano siya naging support system noon. Plus, nung time na yun, 1 month pa lang si Tina? 2 months? Kakapanganak pa lang niya. So kung imagine yung pagod, yung stress, postpartum. Pero lahat ng yun na isang tabi niya para tutukan or alagaan ako. So akala ko rurok na yun, akala ko tugatong na yun. Tapos everything that happened the past year, doon ko napatunayan na may iaangat pa kung gaano ko inaalagaan or minamahal. At hindi lang ako nakakita nun. Kahit yung family ko on the night of the elections, nakita ko kung paano niya talaga akong minahal ng mga oras. Wow, ang laki naman pala talaga ni Lucky. So, how do you resolve your indifferences? Are you the type na nagko-consult sa parents, humingi ng advice sa mga ginagawa sa friends, or kayong dalawa lang? Ako, ang sa akin kasi kahit sino pa ang kausapin mo, magulang mo, ninong-ninang mo, mga kaibigan mo, kahit sino pa yan, ako pa rin magsasorry. Walang panalo pa rin. Akala ko naman kasi seryoso ka niya. Basta kayo, Jessie, siya lagi. Oo naman. Ano talaga for us, even before kasi yung sinabi namin kay Kuya Dean na siya palagi yung, bukas na lang, ganyan. Ako ngayon na sana, ayusin na natin. And I think natutunan din niya yun sa akin. And I'd like to think na kaya din, matagal na rin kami magkasama. Kasi yun yung napagkasunduan namin. Pag meron tayong differences, meron tayong mga problems, pag-usapan na natin agad. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa anak natin. And talagang importante lang din talaga pakinggan ng isa't isa yun. Kasi for me, very vocal ako. When something doesn't sit well with me, I tell him. And iba talaga yung putog ko sa mga bagay-bagay. So I tell him na, ako, yung tao yan. Mag-ibig ka talaga dyan. Kasi parang may something. So siya din, talaga daw, sige, tingnan natin. So parang na-appreciate ko yun sa kanya. Yung pinapakinggan din talaga na ako, yung opinions ko, yung feelings ko, not only as his wife, but also as a person, as a human being.